Dalawang LPA na nabuo, isa posibleng maging bagyo at papalapit na sa Pilipinas ngayong weekend. Magandang araw Pilipinas, ito ang PNN, Panahon News Network, ang inyong daily weather authority sa bansa. Ngayong araw ng Martes, May 5, 2026 na po tayo para sa pinakabagong ulat ng panahon. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa panahon. Mga kababayan, isang breaking weather development ang ating minomonitor ngayon. Dalawang low pressure area o LPA ang nabuo sa kanlurang Pasipiko ayon sa pinakahuling datos mula sa Pag-asa at International Weather Monitoring. Ang unang LPA na tinatawag nating LPA 05A na matatagpuan sa labas ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pagsusuri, mababa ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras at posibleng humina o tuluyang malusaw ito. Ang ikalawang low pressure area naman o LPA 05B na matatagpuan din sa silangan malapit sa Guam. Mas mahalagang bantayan dahil may medium chance na maging tropical depression at posibleng lumakas sa loob ng 24 hanggang 48 oras at posibleng maging ganap na bagyo. Ngayon ang tanong, posibleng epekto nito sa ating bansa, ang Pilipinas. Batay sa kasalukuyang forecast, ang ikalawang low pressure area o LPA ay posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa Sabado o kaya sa Linggo. Lumalapit sa Eastern Visayas, Bicol Region at Mindanao. Ngunit tandaan, posible pa itong magbago at hindi patiyak ang eksaktong landas nito. Ayon naman sa international tracking o ang INVEST 92 at 93W sa labas ng ating bansa na minomonitor din ay parehong nasa timog ng Guam at magandang balita, malamang na manatili ito sa timog at hindi direktang tatama ito sa Guam. Ngunit may pag-ulan, may pagbugso ng hangin at may pagtaas ng alon. Para sa ating short-term weather forecast sa Pilipinas sa mga susunod na araw, may tropical wave na magdudulot na ng ulan sa Visayas at Mindanao at isang pag-alon ang darating sa Miyerkules hanggang sa Huwebes. Magdadala ng mas malalakas na pag-ulan lalo na sa bandang southern areas. Para naman sa kondisyon ng Luzon sa hilagang bahagi ng bansa, mananatiling mainit at malinsangan na may temperatura na nasa mid to high 33 degrees Celsius. Posible lang ang isolated afternoon thunderstorm. Para sa ating long-range outlook, may isa pang mahalagang development. Kung ang sistema ay gumagalaw pahilaga, posibleng magsimula ang habagat o southwest monsoon. Ito ay maaaring magdulot ng mas tuloy-tuloy na pag-ulan at mas malawakang epekto sa ating bansa. Mga kababayan, ngayon ipaliwanag natin, ang nakikita natin ngayon ay isang transition phase na. Dumadami na ang low pressure area o LPA at tumataas ang moisture at umiinit na rin ang karagatan. Ibig sabihin, papasok na tayo sa mas aktibong season ng bagyo. Ngunit tandaan, hindi lahat ng low pressure area o LPA ay magiging bagyo at hindi lahat ay tatama sa Pilipinas. Pero malinaw na po ito mga kababayan, tumataas ang posibilidad ng isang developing storm ngayong linggo. Sa mga nakaraang taon, ang buwan ng Mayo ay simula ng pagdami ng bagyo at ang transition mula sa tag-init, simula ng pag-activate na ng habagat. Kaya patuloy tayo nagpapaalala sa ating safety reminders, maganda sa posibleng pag-ulan at pagbaha at isecure ang bubong at gamit at mag-stock ng emergency supplies. Iwasan ang paglalakbay kung masama ang panahon at bantayan ang official Pag-asa updates. At para sa buod ng ating balita, meron na tayong dalawang low pressure area o LPA ang nabubuo sa bandang Pasipiko. Ang LPA 05A na mahina at unlikely na maging bagyo at ang LPA 05B na may chance na maging bagyo. At posibleng pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility ngayon darating na weekend. Tataas ang ulan sa Visayas at Mindanao at Luzon at mainit at isolated rain ang mararanasan at posibleng magsimula na ang habagat. At tumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 121 verse 7 to 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Iingatan niya ang iyong buhay. Mga kababayan, sa gitna ng paparating na bagyo at pabago-bagong panahon, paalala na may nagbabantay sa atin. Maging handa, ngunit manatiling panatag. Muli, ito ang PNN, Panahon News Network. Lagi maging handa sa anumang pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and subscribe para sa mas marami pang updates ng panahon. Hanggang sa susunod na Ulat Panahon.